Hi. What's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Balakid versus Marshall Bonifacio at Isabuhay 2019. Tagal na nito guys. Ito nga pala ay requested ni Jampu 1542. Sabi niya, Balakid versus Marshall Bonifacio, bossing, one of the best battle in flip-top. Sabi niya ganun. Sige, pagbigyan natin yan. Sunod natin yung requested naman ng iba. Kasi maraming request din si, sino ba dito? Maraming request. Paulit-ulit niya. Si David Totoy. Ang dami kada labas ko na video. Nakalista naman yung yung reaction mo, yung papareact mo. Siyempre, inuuna lang natin yung mga isa lang yung request. Ikaw naman talaga. Ganun pa man guys, para sa mga bago na nandito lang, at sa mga hindi sensitibo dyan, maraming salamat sa pagtambay, pag-check ng video natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share. Guys, supportahan nyo ako, ikalat nyo yung video kung sakali. Para kahit pa paano, dumami tayo at lumawak tayo. Yung mga sinasabi ko rito, hindi naman personal na opinion, hindi naman sariling pangunawa. Kumbaga, kung ano lang tumatakbo sa isip ko, sinasabi ko lang, kinakausap ko yung sarili nyo. Ang problema lang, nakita nyo ako sa video. Yan lang yun. Reaction lang talaga. Genuine reaction. You know? At lagi nyo isipin na yung yung reaction video ko, live ko yung ginagawa. May nagko-comment pa dyan na parang pinapanood ko. Hindi pwede yun. Reaction lang guys, kasi pwede namang i-post yan eh. Diba? Hindi ko siya nire-review. Pag review kasi, kailangan panoorin ko siya ng paulit-ulit. Tsaka ko lang siya masasala. Pero pag reaction lang kasi mawawala yung freshness nun. So, ganun pa man, maraming salamat guys. Kung nandito pa rin kayo, mga nakaantabay, mga nakatambay pa rin sa akin. Maraming salamat. Sobrang busy ko lang talaga. Pero nagbabalik tayo. Ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP practitioner. Gawin natin to guys para makarami tayo. Subukan ulitan ng video. 25 minutes lang naman to. Pero baka i-post natin, ihinto natin dahil minsan may makukuha tayong mga bars na hindi natin alam o basta makuha natin. Pagpasensyahan nyo na guys, sa mga sensitive dyan, iyakin, huwag kayong magagalit kaagad. You know? Tandaan ninyo, reaction lang siya. You know? Huwag kayong masyadong sensitibo sa mga ganong klase mga bagay. You know? Nagre-react lang ako dito, hindi nyo ako kaaway, hindi nyo ako kalaban. Okay, gawin na natin to guys, at saka huwag nyo kalimutan i-like, i-share, you know, mag-comment kayo sa napanood ninyo. Hindi sa akin, sa napanood. Kung napanood nyo na to, ganun pa man, let's get it! Tapusin yung video guys, let's go! Go back 8! Balakid versus Poison Lanceta 2019 guys, hindi na ako nanonood ng flip-top guys, kaya napakalaking bagay na mabalikan ko lahat. Yo! Flip-top, Gubat 8, nandito pa rin, Cap Center Cebu, Isabuhay 2019 na naman yung laban na parating. Malaking shoutout sa lahat ng support at tunay, live at online. Shoutout sa inyo lahat ng kasama namin mula kahapon, lahat ng kasama namin mula 2010, lahat ng nakasama namin mula simula ng Visayas Division. At isang malaking shoutout sa future ng Visayas Division. Tuloy-tuloy lang tayo. Flip top, magingay para sa parating natin laban. Yeah, Gubat, Cebu, ang sarap palagi. Isang malaking shoutout sa ulit, Rapolo, Gray Letra, at lahat ng Visayas hip-hop lang yun. Tuloy-tuloy lang. Sana makita rin namin yung mga susunod na MC sa mga ibang events, no? Sa kanan ko, representing Cavite at Quezon City, magigay tayong lahat para kay Balakid. At sa kaliwa naman, representing Cebu, by way of Iligan, magigay tayong lahat para kay Marshall Bonifacio. Merong nag-rap dati, Marshall Bonifacio yata, nag-freestyle lang. Ang galing din nun eh. Marshall yata yun. Taga-Tondo, ito ba yun na nagpe-freestyle lang? 2012 ko yata napanood yun, 2011. Ang galing, nag-freestyle lang siya, Marshall Bonifacio yata. Hindi ko alam kung siya yun eh, pero meron isa pang Bonifacio na pangalan. Ang galing din. Nanalo ko ito si Balakid. Pinili niya mauna si Marshall Bonifacio. Tig-2 minuto. 7 rado, stricto tayo sa oras, pakinggan natin yung Isabuhay 2019. Unang balat, Marshall. Isa lang mo. Maglakas! Salamat energy, salamat. Sa kanyang pagbagsak, siya'y napilitan sa pagbawi. Ngunit useless sapagkat kitang-kita naman natin na ang hadlang na alamat ay hindi na mapanganib. Kaya welcome sa inyong lahat sa despedida ni Balakid! Unang laban mo sa Cebu, dito sa aming hunting grounds, pinadala ng insect para mag-dominate sa isla.
Parang spratless, wow! In-interview pa sa likod bago iharap sa aking rounds na yung sibak pagkatapos ng interview, parang casting couch. Aktivista ka ba? Aktivista ka ba? Kaya dinig ang lefty sa rounds mo. Ako dominante kanang kamay. Pero lefties pag southpaw, sa pagsuntok ay sasabay. Kaya ngayon baksad sa ground to. Kung kamao niya pang uprising, kamao ko ang kanyang downfall. Okay. Maghahanap ng ambag sa eksena, stratehiyang natikuhan. Maniningil lang ambag sa kada battle. Sana masaksak ka sa inuman. Sige, hanapan mo ako ng kontribusyon, patunayan mo. Verse din yun na mag-ambag sa kata battle, masaksak ka sa inon. Ambag sa bawat battle. Yung ginamit na yan, yung linya na yun, yung rhyme scheme na yun tungkol sa inuman yun. Kasi saksak sa inuman. Battle, yung mga bote ng mga inuman. Kung ang wak mo, sisidlan na malamig mo na bangkay, yun ang bag ko! Yun ang bag ko. Maganda yun. Bakit mo ko inaanapan Body ng bag. kanta? Nasa songwriting contest ba tayo? Yun ang sinagot niya kay Jin nung hinanapan siya ng kantang entry. Pero si Tipsy di hinanapan ng album. Uy! Ipokrito din yung piste! Yung tinira sa iba, tapos hubog ka na ng MC, paano ka naging makatang hubog kung ang shot ng Jin ay pinasa mo kay Tipsy? Bars, yung gin, pinasa mo kay Tipsy. Yung Tipsy na yon, yung gin na yon. Yung gin, ginamit niya yung reference. Nasa inuman reference pa rin siya. Maganda yung ganda ng rhyme scheme. Di kasi maubos ang pampara. Kaya maraming nauhaw sa kanyang panguto. Pwes ako nang bahala sa panula. Sa taga kita ang butas sa kuwang magbubuko. Sa kanya daw nang galing mga techniques. Kaya legendary ang hayop na to, oo. Mga pinanggalingan ng mga bagay, alamat. Pero Hindi naman nang galing, guys, wag niyo sabihin na kay Balakid galing yung mga technique. Matagal nang ginagawa yun. Ang maganda lang, ang nagpasikat nun, si Balakid. You know, maganda yung ginawa niya. Although exposed niya dito sa Amerika, siguro siya yung unang rapper na na-expose. Na-expose, guys, hindi ko sinabing siyang unang-unang gumawa. Na-expose sa social media na gumamit ng more advanced na written style ng pagsulat. Kasi maganda yung ginawa ni Balakid, guys, bago siya tumuntong sa rap battle, bago siya nag-sign up, bago siya mag-audition, nag-research siya. Yun yung pinakamagandang behavior, Kaya bago ka pumasok sa isang larangan na gusto mong pasukan tulad ng sa trabaho, kung i-interviewin ka para maging malaki yung porsyento ng matanggap ka sa trabaho, i-research mo kung ano yung kumpanya na papasukan mo, na interview ka. Kasi maganda yun, anong tungkol, 'di ba? Marami kasi yung mga bagay na hindi natin alam na may sikreto. Lahat ng bagay sa mundo may sikreto, Pero kung kaya mo magsaliksik, kung kaya mong maging more advanced at critical yung thinking mo, makukuha mo kaagad yung idea na yun. At doon sa bagay na yun, mas naging handa lang si Balakid. Kaya mas maganda yun. lahat sila ay hindi totoo! Kasi ang ginawa dito, parang binigyan niya ng masyadong credit si Balakid, which is hindi naman tama. Sa flip top siguro, maganda yung kasi parang parang nag-suicide dyan si Marshall Kasi parang in-explain niya na lahat sila na baguhang rapper nang galing kay Balakid. Kasi tinanggap niya mismo na galing lang ako sa kanya. So yung pagtanggap mo na yun, ikinatalo mo na kagad yun. Marshall, pakinggan mo dito. Bahala sa panula, sa taga kita ang butas sa kuwang magbubuko. Yan, sa kanya okay, daw yan. nung galing mga techniques. Sa kanya daw galing. Legendary ang hayop na to, oo. Oo, tinanggap niya. Yung bagay na yan, ang laki, natisod ka dyan kasi hindi mo lang siya binigyan ng kredibilidad si Balakid, tinanggap mo pa. Parang kung malakas na kasi may mga linya kasi na parang hindi natin pinapansin. Pero kailangan talaga nating intindihin at suriin yung linya na yan, laking bagay niya kasi pag pro ka, matagal ka na sa rap scene, tapos sinapuso mo, kinaluluwa mo yung kultura na pinasok mo, tas minahal mo. Pag alam mong nasa battle ka, dinidisregard mo siya. Kasi talaga dito tanggalan ng kredibilidad, laitan talaga, disrespecting another Pero once na nagbigay ka ng credit sa isang rapper na yun, hindi na yun, ka doon, parang natisod ka
Sabi, parang ba't mo pa binabattle kung pinupuri mo lang naman, 'di ba? So mga ganung mga bagay. So diyan hindi ko nagustuhan, pero big props pa rin. Siguro kung gusto niyo lang bigyan ng shout out o homage, pero battle to kasi kailangan yung mentalidad mo halimaw, 'di ba? Tuloy natin. Mga pinanggalingan ng mga bagay alamat, pero lahat sila ay hindi totoo. Kasi alam na alam ko Di totoo daw. kung bakit nung early days yung flip top siya naging tunog sensational. Hindi Dota ang usapan, pero ang secret nasa international. In-expose niya naman. Maganda na yun. Yung mahabang multisyllabic rhyme scheme niya kay Apex. Kay Bender yung gimmick. Yung pinauso niyang, ano raw? Oh, maganda. Maganda rin yun kasi, sorry guys sa sinabi ko, pero maganda rin yun kasi in-expose niya si Balakid, binigyan niya ng credibility dito sa flip top. Pero sinabi niya rin na yung kaalaman ni Balakid nanggaling sa international, which is wala namang problema doon. Kasi, di ba, idea sparks another idea. Creativity sparks another creativity. Yung creativity ng iba, magbibigay sa'yo ng idea para gawin yung bagay na yun. Para makapag-create ka rin. May sarili silang upuan, may sarili din tayong upuan. Pero hindi ibig sabihin, ginaya natin yung upuan na galing doon. Diba? May couch sila, may couch din tayo. Hindi ibig sabihin, ginaya ko yung couch doon sa Pilipinas, diba? Ganun lang yung guys, may couch yung Amerika, may couch yung Pilipinas. Diba? Ganun lang yun. Diba? Tuloy natin. Kala ko kami nakikinig. Slow it down ni Conceited. At hindi lang daw natatapos. Marami pang iba kasi matindi ka bro. Galit na galit ka sa mga Marcos. Pero tulad nila, naghahakot ka ng karangalan na dapat ay hindi sa'yo. Sige, sabihin mo, sa akin ka natuto. Galing ka sa akin, Marshall, na ang katotohanan nag-translate ka ng estilo, sa'yo ko may sampal. At kung ikaw ang dahilan kung ba't ako naging pamatay at ipipilit mo. Guys, ang pag-translate ng isang bagay, hindi naman yan matuturing kaagad na na parang pagnanakaw din kasi. Kasi marami kasing, paano ba? Meron kasing mga bagay na kaya lang saklawin ng batas eh. 'Di ba? At saka marami ding mga bagay kasi ang translation, guys, words per words, Tagalog at English, wala akong kasi marami mga English na kanta na tinagalog. Pero hindi mo pwede masabihan na ninakaw o kinopya o kasi guys, ang lengguwahe boundary siya eh. Yung English at Tagalog, magkaiba talaga 'yun. Magkaibang elemento. Hindi mo masabing I know at alam ko the same. Kasi yung paggamit ng letra iba. Pero yung meaning lang kasi yung pareho. Pero kaya ang hirap din kasing ilaban yan sa korte. Kasi magkaiba sila talaga ng, kumbaga, magkaparehas sila ng painting, pero yung pag magkaparehas sila, parang ganito guys gusto ko lang isabihin sa inyo yung may dalawang klase ng baso. Parehas silang magkaiba yung klase ng baso na clear at saka basong ganito. Pero yung laman niya kape, parehas lang silang kape. Pero sabihin mo na parang ginaya, pero magkaiba sila ng lalagyan. So parang ganun yung guys, yung pinaka-analogy niya. Kaya napakahirap niyan pagdiskusyonan kasi marami mga artist na gumaya word per word pero translate sa Tagalog. Hindi naman kasi masabing ninakaw kasi translate nga eh. Yung Tagalog at English o Korean o Japanese, magkaibang words yun talaga. So, translation parang ang laking bagay pa rin yun dahil nga sa idea natin bilang isang manunulat, bilang isang tao, yung kapasidad natin para mag-isip, limitado lang. Tapos yung kapasidad din ng batas, limitado lang din sa kung ano yung kaya niyang bigyan ng otoridad. Kung ano lang ba. Kaya napakahirap nan, laging may issue tungkol dyan. Ginaya lang ito, ginaya. Pero at the end of the day, parang ang hirap nga kasi guys, dahil magkaiba nga yung words at structure, yung meaning lang yung pareho. Diba? Parang baso, magkaiba, magkaparehas ng nilalaman, pero yung meaning, yung loob, kape, pero yung baso magkaiba. Kaya napakahirap nun, guys. Kaya para sa akin, yung makakuha ng idea si Balakid sa international, walang problema dun, guys eh. Kahit manggaya pa kayo sa iba, kumopya pa kayo sa iba, kasi hindi naman nila yung naintindihan. Naiintindihan nyo. Yun, parang dahil sa translate niya, naintindihan ninyo pa. Kasi may mga words kasi na Tagalog na walang
equivalent sa English. Hindi ko alam kung nagigets nyo guys pero tuloy natin guys. Alam ko, wag nyo na lang akong i-quote doon, pero in-explain ko lang kung bakit napakahirap nun tanggapin guys. At napakahirap nun ipaglaban dahil nga magkaiba ng struktura ng salita, pero yung meaning magkapareho. Tuloy natin guys. Sorry guys, ang daldal ko kasi syempre usapin ng ganyan, ma-issue tayo. Mas maganda na mas malinaw kung binibreak it down ko sa inyo para yung utak ninyo kahit papaano lumawak. At masuri ninyong mabuti kung ano yung sinasabi ko. At nang sa ganun, mag-meet tayo sa gitna. Kung ano yung iniisip ko, naisip nyo na rin. Tuloy natin. Mo pa rin yan, par. Pagkamatay mo sa akin, hindi murder, kundi pagpapatiwakal. Kurt Cobain, ako ang shotgun. Sabog ulo ka sa kahon. Chester Bennington, ako ang lubid. Ito na ang pagkakataon. Ikaw ang nasa mataas na level. Ako ang nasa baba sa pag-aarap natin ngayon. Ikaw ang drummer ng Razorback. Ayan ang camera. Sige, talon. Okay. Pangalan Alin Jordan. Tunog pang highlight, no? Pero yung choke mo kay Damsa, yun ang mahabang hangtay mo. Okay. Hindi ko pa napanood yun guys Tanggap ko na wala ako sa top 5 nyo. Ako ang papatay sa top 5 ng top 5 nyo. Nag-claim siya. Unang balat, wala kayong pahinga natin! Galit na galit. Hindi pa ako magbibigay ng points guys May mga sinabi si Marshall na effective, meron ding hindi. Pero meron siyang mga, parang may struggle siya sa pag-deliver. Pero merong intensity at meaningful, Pero tingnan natin kung mas fluid yung gagawin ni Balakid. Ako ang papatay sa top 5 ng top 5 nyo. Unang balat, wala kayong pahinga natin! Galit na galit, palakpakan si Marshall. Iba ang pagnanakaw, iba ang pagkakalaw. Pero masasabi ko lang, galit ang magnanakaw sa kapwa ang magnanakaw. Dati tawag mo sa akin idol, ngayon choking na lang. Mas mabigat pa rin ako. Mas bonjing ka lang. Okay? Marunong kang bumatil, kaso banu kang mag-rap. Kung mahal mo ang larong to, dapat mong matanggap. Walang karapatang magkampiyon, ang kapos ang sangkap. Panggap na Bonifacio, Joel Israel Mabayo. Madali ka lang mabayo, degrade ng mga durako, pagkat played out na ang fake at pang stage mong pagkatao. Sa tunay na buhay, wala tong sungay. May breeding ka rin. Magalang, malumanay, walang sisindakin. Pag may kamera, salbahe ka, scripted ka men. Pabidang kontrabida, pagkasit, pinapel, aktor ka lang na gumaganap na Dick Israel. Ang ganda ng rhyme scheme niya dun, Kasi, parang sinasabi ni Balakid na stage, stage gangster, gano'n. Meron kasi mga gano'n mga stage gangster, yung mga wannabe gangster. Guys, hindi pa kayo nakakita ng gangster, guys, until nabuhay talaga kayo sa lugar na depressed area. Yung pamilya namin talaga, kaya palagi kami ding lumilipat, kaya kami palipat-lipat ng bahay kasi, kailangan Hindi nyo naiintindihan yung bagay na yun, guys, kasi karamihan sa inyo nabuhay ng masagana, iba na ngayon ang panahon pero nung panahon ng mga kababata namin, kaya kahit pa paano, mahal na mahal ko yung mga kababata kahit di kami masyado nakapag-usap, tinitignan ko yung mga post nila sa FB, kasi iba pa rin guys pag yung mga kababata mo nakita mong umaasenso sa buhay. Pero kasi, di ba, alam mo na. Mahirap explain pero tuloy natin guys. Kaya sa mga kabataan ngayon, napakaswerte ninyo. Kasi dumaan kayo sa panahon na lahat ng bagay madali na lang. Merong computer, may tablet, may phone. Diba? Nagtiis kami sa mga keypad na yan, guys. Nagtiis kami sa sulatan. Nagtiis kami sa mental awareness, yung parang pakiramdaman. Kayo hindi. Lahat nasasabi nyo na. Lahat entitled na. Pag sinabing entitled, lahat may privilege. Yung parang lahat pinapakinggan yung saloobin. Dati hindi, guys. Pag lalaki ka talaga, manahimik ka dyan. Yung parang may problema ka, suntukan na. Mga ganon, guys. Kasi nung nasa Pilipinas ako, hindi namin afford yung agahan, kaya meron sa lugar namin na parang pag kinaumagahan, gumigising lahat ng kabataan. Tapos merong boxing sa umaga, pinagbo-boxing yung mga bata.
So, maraming mga bata sa tunnel namin. Tunnel ang tawag dun eh. Ang dami nun. Tapos lagi ako may kaboxing kasi merong free na champurado pagkatapos eh. So, nakipag-boxing ka na lang. So, yung mga kababata ko, hindi kami masyadong nag-uusap-usap. Pero, close kami when it comes to sa ira ng mga away, batuhan, o bugbugan. Yun, dumating sa point na basta ayoko nang ikwento guys para kasi hahaba, 'di ba? Kasi yung iba sa inyo ayaw na nagkukwento. Gusto kasi magkwento guys, ngayon lang ako nakakapag-chance na mag-react, makapagkwento. Yun, tuloy natin. Oo, may sulat kang brutal. Kaso replika ang teknika. Sina Big K, Danny Myers, Ramiti, etc. Ginagatasan mong leche ka, martial copy paste ka. Akala mo lang MC ka, rap translator, pwede pa! Yun nga sabi, rap translator, tinatranslate. Parang tinatranslate niya yung mga bars. So, pinagbintangan niya si Balakid na ganon, na kinukuha niya lang din yung style doon sa ibang bansa. Pero, yung pagka-amolde ni Balakid doon sa atake niya na panggagaya, mas mabigat kasi translation, 'di ba? Which is okay, walang problema din doon. Kaso kung paano yung ginawa at dineliver ni Balakid, napakaganda kasi yung peste ka naging copy paste ka. Parang yung paste at saka peste ang ganda ng pagkaagawa doon. Very unique. Tuloy natin. Teknika. Sina Big K, Danny Myers, Ramiti, etc. Ginagatasan mong leche ka, martial copy paste ka. Akala mo lang MC ka, rap translator, pwede pa! Bars. Israel kang talaga, pero di dahil sa gera, deadly ka. Guys, bigyan nga natin muna ng clap yun. Napakaganda niya. Doon sa uniqueness kasi isa sa mga magandang behavior ng isang MC yung mai-deliver mo yung atake mo ng very clear, napakalinaw, tas madaling ma-absorb, madaling maintindihan, and at the same time catchy. At yung part na yon sumira ng buong round ni Marshall Bonifacio. Even though maraming rap na ginawa, maraming bars na ginawa si Marshall, mas klaro, mas pulido, at saka mas technical yung ginawa ni Balakid. Etong buong verse na setup dito na tungkol sa Michael Myers, translator, pwede pa ang bigat nun kaagad. Kasi, ang ganda may tinatawag kasi na routine, kung paano niya ginawa yung verse na yun, yung rhyme scheme na yun, patungo dito sa kill off, yung pinaka-punchline na yun. Yun yung pinaka-maganda rin na, napaka well-crafted, very dominant yung dating. Pero dahil mga armas mo, kuha lang sa Amerika, MC ka, rap translator, pwede pa! Pareha silang Israel kang talaga, pero pareha silang nagsasabihan na nanggagaya lang. Tuloy natin. dahil sa gera, deadly ka. Pero dahil mga armas mo, kuha lang sa Amerika. Marshall B, kopyang-kopya ang rap, ipok wannabe. Lahat ng hatol mo sa estado ko ay fallacy. Wala kang otoridad, parang anarchy. Hanggat yung pagka-hip-hop mo stuck sa 2003. Dahil malabong magtay ay guarantee. Pagkat formal kita ngayong gagawing casualty. Bars! Formal kitang gagawin na parang casualty. Ang casualty kasi, yung T-E-E, t-shirt yun. Casualty, ibig sabihin yung binibenta na t-shirt na casual kasi ang tawag doon. So, pag sinabing casualty, ang meaning din naman yun parang, ayun yung casualty, yung pangyayarihan mo, yung magaganap sa'yo, yung pwede mong kahantungan, yun yung casualty mo. Tuloy natin, napakaganda nun, very profound, simplist. Kaya ang ganda nga rin, pag sinimplihan mo lang, maganda rin yung effective. The simplicity is more. Less is more. Basic is more. Tuloy natin, guys. Si Marshall B, may allergy sa subtlety. Pilit na pilit mag-wordplay ako, hassle-free. Di porket kasya pa ay bagay na parang muscle tea.
Di porket kasya pa ay bagay na parang muscle T. Dapat matuto kang mag-regulate kay Warren G. Naglilista ka lang ng references randomly. Alam ko, ganyan-ganyan ako nung ahon 3. Nice. Ngayon nagpapamahal. So, yung bagay na yun, yung pag-accept ni Balakid nung 2000 nung ahon 3, ang laking bagay nun kasi parang sinasabi ni Balakid na I improve too much kaysa sa'yo. Kasi yung ginagawa mo ngayon, parang pinaglumaan na talaga. Yung mga gas-gas na ginagamit na. Kasi guys, kasi tulad ng sinasabi ko, napakahirap gumawa ng panibago, 'di ba? Ang dami yung mula sa hip hop to dubstep to electro. Ang dami guys, ang daming disenyo, invention na musika para lang mag-match sa panlasa ng tao. Ngayon nga, wala nang gumagawa na masyado ng rap. AI music na ngayon guys eh. Panoorin niyo yung Carol and Tuesday sa Netflix, almost ganun na yung nangyari sa panahon ngayon. Lahat ng mga rap ngayon, AI na. Dito sa Amerika, hindi ko man nasasabi sa inyo, pero yung mga singer dito, napapalitan na ng mga AI. AI na yung kumakanta. Kahit nga yung mga model dito, AI na eh. Yung mga model na magagandang babae, hindi na yung totoong tao, model, AI na lang yun. Pero mukhang totoo, pero AI na lang siya lahat. Dito guys, karamihan dito, AI na lang. I'm sorry guys to tell you that na sa inyo wala pang ganun, di ba? Kasi kasi sobrang bilis dito guys eh. Ang bilis dito guys ng komunidad dito, sobrang bilis guys. Lalo na sa downtown LA, sobrang bilis dun guys. Yung community doon, yung society doon sobrang bilis. Buti nga kami dito sa lugar namin, sa up north, medyo mabagal pa. Pero downtown Sacramento, downtown LA, it's too fast, man. Really fast. Magugulat na lang kayo. Dami nang nangyayari, di ka makakasabay. Kaya karami yung mga tao doon, sobrang bilis, hindi nila kayang ipagsabayan, homeless sila, nawawalan sila ng trabaho. Hindi nila kayang sumabay sa panahon. Tuloy natin, guys. Alas na ng gravity, no Ang hirap i-explain pag sinabing napaka-fast ng environment, ng atmosphere, ng society. Ang hirap i-explain nun, guys. Pero sobrang advanced yung pag-iisip ng tao, paano sila makipagsalamuha, yung salitaan nila, yung mindset nila, kung paano sila mabuhay, napaka-advanced at napaka-bilis. Hindi kayo makakasabay, guys. Doon sa downtown nila, iba na yung altitude doon eh. Kaya sinasabi ko guys, ngayon hindi niyo pa naiintindihan, but hopefully soon maintindihan ninyo. Babalik kayo rito tapos ma-realize nyo, narinig ko na to kay Sir Plan, gano'n. Tuloy natin guys. Ngayon nagpapamalas na ng gravity, no apple tree. Kaya bang patay on cam ka parang Brandon Lee. Hindi basta naaapula ang aking fire, Marshall. Pag ang buong gubat abo na, you can fire, Marshall. Fire Marshal, ginamit niya yung Marshal as pag abo na yung buong gubat, you can fire Marshal. Kasi yung Marshal kasi isang uri yun ng parang pulisiya. May mga pulis, may mga tawag dito, mga katulad ko na forensic, tas meron ding mga marshal, mga ganun. Uri sila ng pulis, meron din mga sheriff. So, you can fire marshal kasi yung marshal walang nagawa nung naging abo ng gubat. Tuloy natin. Hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin. Tuloy natin. Sunog buong syudad, you can fire, Marshall. Mars! Sunog buong syudad, pag nagsunog to ng kalaban, maaalala ng Cebu, pinagmula ng kanyang ngalan. Guys, bigay ko na kagad yung yung vote ko dito, guys, para tuloy-tuloy tayo. Yung boto ko sa first round, ibibigay ko na kagad kay Balakid yun dahil sa tingin ko very effective yun, napakalinaw, very fluid, very technical, napakaganda ng delivery, yung stage presence. Ang dami ring mga haymakers, guys. Hindi ko na dapat sinasabi ito kasi dapat gets nyo na kagad yun dahil alam ko matalino na kayo, guys. Siguro dapat konting sabi ko lang, gets nyo na kagad. Tuloy natin, guys. Guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video, guys. At sana nag-enjoy kayo sa reaction video kasi nag-enjoy ako. Tuloy natin. Wag din kayo magalit guys kung pinopost ko. Kasi syempre may mga verse na malupit. Hindi naman, sa totoong laban yan, hindi ko yan makukuha eh. Kasi
ay hindi tayo makapag-react dahil tuloy-tuloy sila nagra-rap. So ngayon lang tayo nabibigyan ng karapatan para i-post yung laban, tapos hindi lang basta masuri pero ma-digest pa natin. Tuloy natin. Game. Unang round ng isa buhay. Tinapat ako ni Adigma sa idol. Sobrang sama mong mag-trip. Para makakuha ng angles ako'y medtech na may stool sample, I had to analyze some shit. Tapos nung dumating, Bars din yun napaka-witty nun. Sabi niya, para maging effective, kailangan ko mag-analyze ng shit. Kasi yung mga tao na nag-experiment, ina-analyze din nila yung mga tae. Kasi kailangan nilang malaman sa tae nakakuha na kagad kung may sakit ang isang tao. Nung panahon ng, hindi naman lumang bato, panahon kasi sa Chinese kasi, meron silang tinatawag na medical parang practice na pag-aaral sa stool, sa tae. Inaamoy nila, tapos sinusuri nila, ano yung mga nila, tapos tinitignan nila yung kung anong klase yung mga kinain. Doon nakikita nila kung healthy ba yung emperor nila. Tuloy natin, guys. Ginagawa din yata yun sa Japan. Pero alam ko sa China ginagawa yun. Tuloy natin, guys. nakuha ako ng tanong, dumating ako sa hatol, ako yung naging introspective saglit. Mabibigat ba talaga ang mga linya niya dahil solid ang hit? So, sinasabing malulupit kasi si Balakid nag-spit. Oo, nung 3 years, for the past 3 years, wala nang kwenta karamihan sa kanyang mga hirit. Pero pinapalakpakan pa rin. Kasi Balakid yan eh. Vintage, kaya para na sa fame whore. Nag-post ng posts, kasama picture, nakita cleavage kasi kahit irrelevant yung sinasabi. You like it dahil sa image. Version kasi merong mga model na nagpo-post sila ng mga image nila, nakahubad sila, tapos binibigyan nila ng caption na mga quotes. Kasi hindi naman importante, hindi naman, wala namang relevancy, kumbaga wala namang kinalaman yung picture doon sa quotes, pero pinopost pa rin nila. Pero hindi masama yun. Bakit? Kasi ganito yan eh. Ang post kasi hindi malalike natin, ang picture hindi yun lalikein unless meron kayong sinasabi. Yung caption importante din yun, hindi man ganun ka ganda o ka-relevant yung picture. Hindi kasi siya napapansin kasi karamihan ng mga tao ayaw pansinin yung ibang tao eh. Gusto nila ang pinapansin lang yung sarili na kasi we're more individualistic. Pero yung paglagay mo ng quotes, paglagay mo ng kung anong mga caption, binibigyan siya ng indirect attention. You know, kahit paano, kahit hindi man magandahan yung picture mo, magagandahan sila sa quotes. Hindi man sila magandahan sa quotes, magagandahan naman sila sa picture mo. So yung post mo, nagkakaroon ng interaction, nagkakaroon ng traction, tapos nakakapag-engage siya sa mga fans ninyo. Kaya importante din yun. Kaya sinasabi ng iba, maraming mga babae na nagpo-post, hindi naman relevant yung picture sa quotes nila. Pero importante pa din yun, guys. Kasi ang tawag doon hook din eh, para makapag-hook sila ng engagement. Di man nila magustuhan yung post mo, masyado mong malaswa, pero maganda naman yung sinabi mo, so okay na rin. O hindi man nila magustuhan yung pagkakasabi mo, masyadong corny, pero yung picture mo sexy, so okay pa rin. You know? So hindi mo lang tinitignan yung visual, tinitignan mo rin yung internal na pag-iisip ng tao. Kaya napakalaking bagay nun, guys. Tuloy natin, guys. Game changer! Nagtaas ng standards! Lagi niyang pinapamukha sa mga tao. Para yung stature niya, Guys, sorry nakatapat sa akin yung ilaw kaya nagpapawis ako yung dalawang ilaw eh. Kasi gusto ko makita nyo at malinaw ako. Tuloy natin. game changer! Nagtaas ng standards! Lagi niyang pinapamukha sa mga tao. Para yung stature niya, factor na sa mga mata ng mga hurado. Hindi pwedeng credentials at resume lang ang kailangan para maigawan ng panalo. Pero pwede yan sa IT Park. Makakahanap ng trabaho. Okay. Sir, apply ka, sir. Ina ba? Nergis. Signing bonus, 20K. Signing bonus, 20K. Material niya, puro lang achievements at listahan ng mga nagawa niya. Aktivista, pero dahil pa politiko kung sarili ikampanya, ikay black belter sa maraming disiplina. Pero patay sa aking ratsada dahil how would you defend yourself with all those belts kung direkta ang tama ng bala?
Direkta ang tama ng bala, wala sa baba ng pagalapa, kundi sa taas ng pagbangon. Ang matalo mo ako ay tagumpay ko pa rin. I'd rather say nothing than say something whack. Hindi win-loss record ang usapan para tawaging magaling. Wala man lang ba nakapansin dahil kung mag-excuse tong hayop na to dahil pa estudyanteng nagloloko? Tanong ko lang, sa excuse letters mo ba ilang beses mong pinatay yung lolo mo? Pagtingin niya sa utak ng mga tao, ganun kababa, kapalpakan tinatago sa salitang mga matalinghaga. Yung, kasi tinake advantage, ang simpleng Guys, bigay ko lang tong pointers na to guys ha. Ang pagiging game changer, malaking bagay din kasi na-pressure niya yung ibang mga MC para mag-research. You know, malaking bagay yun guys. Isa yun sa mga naiambag ni Balakid na i-pressure yung mga artist na ayaw mag-research at you know, kasi ito guys I'm just gonna be honest with you guys and I hope you guys will understand what I'm trying to say and I'm not trying to attack everybody, you know. Mayroon kasing behavior ang mga Pilipino na ganito. Masyado tayong selfish sa skills na meron tayo. Na parang ayaw natin mag-try ng iba, ayaw natin subukan yung ganitong bagay, ayaw natin mag-research, ayaw natin. Kasi naniniwala na tayo na meron tayong skills na pang sarili. Ayaw natin umadapt, ayaw natin mag-adjust, you know. Kasi guys, may mga bagay kasi na kailangan din natin gawin. Hindi naman palaging kailangan mag-adjust, pero may mga times din na kailangan din. Kasi sa ganitong klase ng platform, kailangan mo rin kasi maging advance para manalo. Meron kasi mga bagay na hindi naman kailangan ng pagbabago, pero may kailangan din sa iba. May part kasi na kailangan ng pagbabago. So, sa bagay na, sa tingin ko, naiambag ni Balakid yung i-pressure yung mga artist na mag-research, maging mas witty pa, alamin kung ano pa bang meron sa iba, you know, at tanggapin na meron pang mas malawak pa yung mga bagay-bagay at pwede nyo pang may absorb, you know. Tuloy natin, guys. taste. Kasi alam niya makukuha niya kayo sa litanya. Parang icing sa birthday cake. Mabulaklak at sugar-coated ang mga salita niya. Mabulaklak at sugar-coated ang mga salita niya para pulis na para sabihing may nagawa. Kinukulong ang walang sala kasi may sikretong pinatago at hindi tunay na tao ang nasa likod ng mga bara. Kasi taksil, nandyan lang sila, kabila. Taksil, nandyan lang sila, saksak kabigla. Hindi lahat ng kapatid ay kakampi. Taksil, sanggang dikit mo si Aklas. Kasi dati uprising siya at kayo ay magkabats. Pero nung naglaban kayo, pinagbintangan mo siyang nakabuntis. Sa iyong round na pangwakas. Ano nangyari sa lirikalan? Ano nangyari sa inyong pagkakaibigan? Tagayuping nagsasayang ng tax kasi scholar ng bayan na nawalan ng paki about Aklas. Nung naglaban... Nung naglaban-laban sila mga uprising, yung estilo mo ay nabuko. Kasi kabaliktaran ng WWE, imbis na for the show, tinutuo mo. Basta for the show, tinutuo mo. Solid na kapatiran ng uprising. Pero sa kanya, walang guarantee. Kasi nga daw, hindi lahat ng kapatid ay kakampi. Taksil! Guys, sa totoo lang, kung talagang brotherhood kayo, kung talagang sa isang uprising, may ganun talaga. Kasi sa totoo lang, sa family, sa success guys, ang una mong kalaban at ang una mong supporters, family mo. Ang unang-unang magbabagsak sa'yo, pamilya mo. At unang-unang magtataas sa'yo, pamilya mo. 'Di ba? Kahit gaano ka pa ka-successful, sa mata ng nanay mo, bubwit ka pa din. Kahit gaano pa karami kahit ako guys sa dami ng diploma at certification na nakuha ko, sa mata ng mga kapatid ko, I'm nobody. I'm nothing pa rin. Kasi nakilala nila ako na ganun Wala. Ganun pa rin ako sa mata ng mga pamilya natin. Kahit, siyempre, sa ibang tao, hindi naman sila a-agree o may inis sila pag ibang tao yung babastos sa akin o magsasabi ng ganito, ganyan. Pero kasi sa kanila, kilala na rin nila. Katulad kayo, di ba? Kahit gaano pa yung nakuha ninyong pera, kahit gaano pa kataas yung antas na narating ninyo, sa magulang ninyo, sa mga kapatid ninyo, the same pa rin kayo. Sila yung unang-unang babagsak sa'yo, sila rin yung unang-unang aangat sa'yo, mag-aangat sa'yo. Yun yung nun guys. Sila ang unang-unang magsasabi sa'yo ng masakit, kasi yun yung kapatiran Sabihan ka ng masakit, bastusin ka kasi yun yung kapatiran na yun. Yung maging komportable sa isa't isa
'di ba? Sabihin yung baho mo, sabihin yung nakakainis sa'yo. Yun eh. Kasi para masaktan ka, tumino ka. May mga tao na hindi gusto yung mga ganong bagay, pero yung tinatrain sa idea na to, yung resilience natin, yung pagtitiis natin sa bagay na yun. Kasi hindi lahat kaya yung pagtitiis, 'di ba? Sa trabaho ninyo, 'di ba? Nabully ka lang ng konti, ayaw mo na mag-work, maghanap pa panibagong work. Hanggang tumanda ka na, hindi ka na makahanap ng trabaho. Bakit? Kasi wala kang pagtitiis. Every time na nawawalan kayo ng pag-asa sa buhay nyo, every time na naiinis kayo sa sarili ninyo, every time na ayaw mo na mag-work, sa Bible, hanapin nyo si Job. J-O-B, Job, Job, whatever, paano nyo i-pronounce yun, hanapin ninyo at tignan ninyo kung ano nangyari sa buhay niya. Tignan ninyo guys, sa mga nakakaalam kung sino si Job, i-search ninyo, nasa Bible yun. Yung buhay ni Job, Book of Job. Hanapin nyo, i-comment niyo kung nabasa nyo na yun. Pag naintindihan nyo yung bagay na yun, makikita ninyo na yung dinaranas nyo ngayon, it's nothing, zero. Tuloy natin guys. Time, follow up pa natin, natin. Magandang round yung pinakita ni Marshall guys. Gusto ko lang humingi ng tawad sa pangatsok at panghihina ko. Seryoso. Okay. Mabuti pa si Marshall, memorize yung lyrics ko. Okay. Mr. Battle of the Year. Pag sa Battle of the Year, batalo ka, ang tawag sa'yo, loser of the year. Parang isa buhay last year, kanyang yabang sagad. Parang isa buhay last year, kanyang yabang sagad. You're all dead! Sigaw niya. Ayun, laglag agad. Binuhos mong lahat para kay Invictus umangat. Yung akala mong enough na, hindi pala sapat. Flip again! Naglaban na para si Invictus. Noong unang panahon, nakalaban mo si Sak Maestro. Okay. Alam na ng lahat. Once a month mong kinukwento. Pinagyayabang niya pala yun. Okay. Hindi ka na mag-graduate sa Lumang Testamento? Ginawa mong claim to fame ay pina-frame na sertipiko ng death mo. Yung pinagyayabang mong laban kay Sak laro-laro lang. Yung hindi mo kinayang idol, sa akin nagtatagulang. Bars. Yung sinabi niyang, yung hindi mo kinayang idol sa akin, nagtatagulan, laking bagay na rin kagad. Kasi pinakita lang dito yung dominance ni Balakid eh. Laking bagay nun. Very profound yun. Dahil ako ay parang Moises sa Bible. Wow, you know what? I love this crowd, man. Namiss ko tong crowd na to. Saan ba to? Sa Cebu. This crowd is well, oriented. I love this crowd. Yung people, yung mga tao sa Cebu, I'm proud of you guys. Kasi you guys are reacting accordingly. Ang sarap ninyong makinig. Bawat nakapokus talaga kayo sa sinasabi. Na-appreciate yung artist. Well-disciplined, guys. Big props to Cebu. Sa mga taga Cebu dyan, sana napapanood yung reaction video ko. At shoutout sa inyong lahat. Tuloy natin. Sumusunog ng idol. Bagsakan ng mga rap ko ay parang pag-ulan ng fireball. Rounds ko, mabigat, parang edipisyo ng Ehipto. Kay Israel, like ako salot mamerwisyo. Wow, bars! Israel, sabi niyang ganun, ginamit, nagbiblika na siya rito kay Moises, tapos Israel, Ehipto. Parang siya na yung plague sinasabi dito ni Balakid. Bars, nagkwento na si Balakid, storytelling. Idol, Yung skin niya. bagsakan ng mga rap ko ay parang pag-ulan ng fireball. Fireball. Rounds ko, mabigat, parang edipisyo ng Ehipto. Edipisyo. Kay Israel, like ako salot mamerwisyo. Modus Exodus, pag-igil, ibinaril. Mga balang mula sa desert ay tutungong Israel. Israel, bars! Desert, Israel. Kasi may desert sa Israel, diba? Bars. Inaral mo ang kampo. Kinopya pagkatero. Kaso kulang ka sa ritmo. Kaya iwan sa metro. Nawawala sa tiyempo, rap mong pachamba-chamba. Bigkas Gago. mong matigas, sa groove bumabangga pa. Tunog ref na pinagulong sa hagdan babanda-banda. Sobrang wak ng flow mo, gumanda yung kay Plasma. Bars. Guys, magaling si Flashma sa English conference. Sa Tagalog lang talaga siya na sasabayan eh. Kasi,
magaling si Plasma when it comes to ano, yung pag-chop-chop ng mga, hindi siya masyadong gumagamit ng mga datapwat, sapat, ngunit bawat words na ginagamit ni Plasma, buo, independent. Kaya, hindi na, parang si Batas. Ganon sila gumawa ng, yung mga unnecessary na words ng mga baka, siguro, ganyan. Wala silang, pansinin yung rap ni Plasma at ni Batas, ganon, tinatanggal nila yung mga unnecessary words na hindi naman kailangan. Parang buo palagi, independent bawat verse nila. Tuloy natin. Panda, sobrang wak ng flow mo, gumanda yung kay Plasma. Nag-English rap ba naman? Mamatay-matay ni Raos. Sulat at delivery, hindi man lang inayos. Ang sarap sampal-sampalin gamit kamay ni Thanos. Yung English mo matigas pa sa mukha ni Amy Marcos. Hindi madodoktor degrees ng burns na dulot ko. Congrats, tapos ka na sa kurso ng pagsugod ko. Nagka-error pa si Balakid. Pero okay lang. Sa tingin ko sa second round ni Balakid, guys, panalo pa rin si Balakid doon when it comes sa Kasi ang ganda kasi ng niya yung, paano ko ba sabihin? Alam ko may gustong i-punchline si Marshall at gusto niyang i-haymaker yung mga ginawa sa second round. Kaso nga lang, hindi kinapos kumbaga kulang lang sa creativity kasi the more na more creative yung ginagawa mo, ang sarap pakinggan sa tenga nun, tapos nagiging more effective yung punchline mo. So kay Balakid, ang ganda ng pagka-create na nun sa Moises part, sa desert, sa Israel. Ang lakas nun, guys Kaya sobrang creative nun na kahit yung simpleng punchline sa Israel, desert, 'di ba? Ang ganda kasi nagmumukhang inangat yung verse na yon dahil sa creativeness. Kaya napakalaking bagay ng creativeness, guys, sa isang minsan kasi yun yung nagdadala sa isang punchline. Tuloy natin, guys. So sa tingin ko, second round bibigay kay Balakid. So third round bonus na lang to. Hopefully maganda yung gawa ni Marshall Bonifacio para makakuha siya ng rounds. Pero para sa akin, first and second round, I'll give it to Balakid. Tuloy natin. But big pros para kay Marshall. Apply mo, sir. Wala akong trophy sa rap. Pero kada battle ay arso ng stage pag-akyat abo. Slowly but surely akyat ng levels mula sa dungeon, pero di pa rin daw karapat-dapat ang match na to. Pero look closely pagkat kahit di man sumang-ayon na si Balakid, kaharap ako parang si Kobe sa clutch. Si Enigma, si Phil Jackson, alam niyang deserve ko ang shot na to. Kasi I worked hard enough. Ngayon ang idol naging rival. Hindi na to first round ng isa buhay. Pangalawang trip ko na to sa finals. Wag daw umidolo na ng papakasanto, yun ang sabi sa Bible, ako'y walang respetong Iglesia ni Cristo. Manununog ng idol, ikaw na sana. Okay. Sana. Ang kampiyon ng 2013 at 2015, kaso bigla ka nagpaasa. Classic sana. Sana. Kung di ka nagpabaya doon sa laban yun ni Danza. Sabi ng fans mo, sana. Hindi ka mag-joke sa battle natin at sana naghanda ka. Tagahanga mo, dude, I belong to the zoo, bigo, kaya bukang bibig ay puro sana. Reference yata ng kanta yun. Dati pa lang ikaw na ang ginugroom para maging mukha ng flip-top kasi mahirap kang madaig. Enigma, yung pag-groom mo na sayang lang, yung bride mo sa altar hindi nagpahatid. Kada battle, kailangan natin mag-wonder, baka mag-joke, baka masamid. Takot tayo pag nagtangot ng buhok, nangulangot at tumingin na sa sahig. Imbis na palaguin, ikaw na mismong pumatay sa mga tanim na binhi mo nung natalo kay Aklas tsaka kay Shernan. Ang lagay ng flip-top na miligro. Kasi nga, di ba, pinaglalaban natin ang seryoso at lirikal ang paglalap. Pero, lirikal ang paglalap. Pinaglalaban natin ang lirikalan at seryoso. Wow. Naano siya dun. Ay, ayoko pa naman ng ganun, guys. Biglang pag nakita ko na-stress na kasi masyado si Marshall Na-stress na siya. So yung endurance ng pag-iisip niya para i-perform yung nasa utak niya na stretch out na.
napagod na siguro siya, na-dehydrate. Yun kasi yun eh, pag wala ka nang masyadong focus, hindi ka nakakainom ng tubig, makakalimutan mo yung mga linya mo, tapos mabilis kang ma-distract, may gumalaw dito, gumalaw dyan, tapos nakalimutan mo yung susunod na linya mo. Yun yung mga bagay na, man, I hate to see it, but Marshall Bonifacio fucked up this one, man. I'm sorry, Marshall, but that's it. Pinaglalaban natin ang lirikalan at seryoso paglalak I feel bad. at ikaw ang pinakadesidido. Pero ikaw din ang naging dahilan kung bakit tingin ng karamihan hindi yon epektibo, Kuya Allen. Tingnan mo ko sa mata. Tingin mo ba, deserve mo ba maging pambato? Pagkatapos ng maraming beses mo pinahiya yung mga tao, deserve mo ba ang kampyonato? Habol nyo, victory, habol ko, legacy. 5 years later, ano ang nagawa mo? Ngayon para sa iyong legacy, naghahanap ka ng panalo. Oo, siya ang nagmulat sa atin sa art form na to dahil sa kanyang mega hits. Pero tinulugan na Bakit na naman yung wala talaga si Marshall. Kailangan niyang magising sa kailangan niyang i-open up yung pagiging battle MC niya. Kasi guys, pag naging battle MC, sana magkaroon kayo ng swag, yabang ni Batas. Yun yung isa sa mga sangkap na kailangan ninyo pag magbabattle kayo. Si Batas nakakaintindi ng bagay na yun eh. He doesn't give a fuck about you. And that's nasa kanya yung pinaka personalidad ng pagiging battle MC kay Batas. Isinabuhay niya yung battle MC na yun. Although hindi man ganun kagaling si Batas sa lyrical at delivery, pero yung angas niya yung nagbibigay ng kabuuan na yun eh. Kasi sinasa pagkatao niya yung pagiging battle MC. He doesn't give a fuck about you. He doesn't respect you. Kasi yun yung battle eh. Yun talaga yun guys. Tuloy natin. Kumbaga, kung pupurihin mo yung isang tao, kailangan may pagka-sarcastic pa rin. Parang paninira at pang-aasar pa rin. Hindi yung minimin mo yung pagpupuri. Kasi pag pinuri mo ng ganun, parang nade-deduction kayo, nababawasan yung credibilidad mo. Eh. Kasi magkalaban nga kayo eh. Kaya kailangan maging halimaw ka sa stage. Tuloy natin. atin ang kagaguhan niya at ang bars niya naging sedatives. Di nyo maipagkakaila na ang harap ng lente lang ang naging nabasihan nyo mga repa pips. Pero ang rap ko, mechanical camera, nag-develop siya ng magandang image pero sa shot ko ng angle, kuha nyo ang negatives. Okay, magandang part yun. Kasi kwentador ka ng ambag. Pero, naghahakot ka ng karangalan na hindi sa'yo, pilingero. Ang kapalpakan mo, dinadaan sa pagpapanggap. At sa kapatid mo, kaya mong maging agresibo. Salamat sa lahat. At pinahiya mo lahat ng Pilipino. Oo, alamat ka. Salamat sa lahat. Pero patahon na para magretiro. Okay. Yung raw niya mismo, ang parang tribute niya sa akin bilang fan dahil veteran nga. Facts yun, Wala patay akong dun. masasabi sa'yo kasi Yun nga, ganyan nga ginawa niya, Marshall, parang ang tribute. Ay, nako. I feel bad. But it's okay, it's Marshall Bonifacio. Maganda pa rin yung pinakita niya kasi he tried. Tuloy natin. irrelevant ka. Ikaw ang personifikasyon ng one-dimensionality. Hindi ka na nga personality, wala ka pang personality. Walang charisma, walang identity sa pag-MC pulpol. Paano pumasang Marshall tong walang crowd control? Bars! Wow. Walang charisma. Kasi paano to naging Marshall kung walang crowd control? Kasi isang type nga ng pagpupulisiya yung Marshall eh. Marshall parang police yun eh, parang sheriff yun eh. Mga grupo sila, mga police, kung hindi nyo kaya yung crowd control, hindi nyo kayang magawa yung pagpupulisiya ninyo, then, yar natin, tuloy natin. Paano pumasang Marshall tong walang crowd control? May silbi ka lang ngayon, Marshall, kasi may VIP. Nagkamali ka ng in-small, be ready to DIE. Kundi patay kang bata ka sa utak kong BIG. Bars! VIP. Parang ikaw, Marshall, nagkakasilbi ka lang para maging escort ka ng VIP dahil VIP ako. Pero dahil sa ginawa mo, magiging DIE ka rin, mamamatay ka rin.
So, BIP, tas ang ganda ng rhyme scheme niya doon, tapos yung multis niya ng papunta sa BIP, so DIE, tapos magkakaroon ng BIG, gumamit siya ng ganong klase ng style ng napakagandang nun. May tawag doon gumawa siya ng, basta, tuloy natin guys. Ang beat sa balakid. Ganon kasi yung style ni Lil Wayne ganyan yung style ng pag-rap niya puro may ganyan Ganda din. Tuloy natin. Kundi patay kang bata ka sa utak kong BIG. Shoutout BIG, Notorious BIG. Ang beat sa balakid ay balakid. Pagkat walang hanggang inception tong napasok mong panganib. Ako ang bukal ng dulong na sa tuyong utak mo na pahid. Kaya anumang kargada mong damo, sa akin talahib lamang sa akin. Dapa sa pagbagyo ng mga bara kong mahangin. Babahalang ng bahagya para babaw mo maamin. Kung ako, karagatan, ikaw, Mars ka lang sa lalim. Baon ka sa putik mo. At masaklap ang aabutin mo. Saklap ng mga using to. Sabay saklap ng mga using to. Bars! Putang anang yan, yung saklap. Saklap ng mga, kasi ang tawag doon guys dito sa Amerika, ang clap yung yung pagbabarel, yung mga clap ng mga barel. Pero ginamit niya yung verse na yun, sabi niya rito. Masaklap ang aabutin mo. Masaklap ang aabutin mo, sabi niya ganun. Kasi ang ganda ng pagkakagawa niya rito yan. Saklap ng mga Saklap sa mga bala, yung bala ng mga barel na to. using to. Sabay saklap ng mga using Saklap naman, saklap yung mga palakpakan ng mga using to. Wow. to. Bratatatat para sa barat at atat. Barya ang ambag tas hangad na agad tumapat umangat sa mga alamat. Baon ka sa putik mo. At masaklap ang aabutin mo. Saklap ng mga using to. Sabay saklap ng mga using to. Using to. Wow, ang galing. Putang ana. Bratatat. Wordplay ang ginawa niya dito. Tapos metaphorical pa. Galing. Double entendre. Ang dami nga. Very creative si Balakid sa mga ganito. Pinag-iisipan niya talaga. Kaya, guys, pag alam niyong may kalaban kayong magaling, mag-aral kayo. Yun lang naman yun Kasi, para makita niyo rin kung saan yung kapasidad ng pag-iisip ninyo. Kasi si Balakid, tinitrain niya palagi yung sarili niya magsulat ng ganyan. So, habang natututo kayo, natututo din siya. Tuloy natin. Tatat para sa barat at atat. Barya Barat para sa barat. Kasi barat daw siya. Kasi hindi siya naghahanda. Tinitipid niya. ang ambag tas hangad na O, tinitipid niya yung ambag mo. So, ikaw, barat ka dahil tinitipid mo yung ambag mo, hindi ka nagsusulat, hindi ka nag-aaral ng mabuti. Yan sabi niya, sa ambag daw, yun. para sa barat at atat. Barya ang ambag tas O, barya ang ambag, tas ang hangad mo, hangad na agad tumapat. ang hangad mo agad tumaat sa mga legendary. Sabi niya, barya nga lang inambag mo dito sa ligang to, tapos ang hangad mo, umangat ka sa amin. Then, Umangat sa mga alamat. alamat na siya, tapos ang gusto mo, umano ka sa tumulad ka o umangat ka sa amin o humanay ka sa amin, barya pa nga lang yung naiaambag mo. Yun ang sinasabi ni Balakid kasi habang tumatagal ang taon, simula 2011, habang tumatagal ang taon, hindi man mag-perform si Balakid, legend na sila Lahat ng batch 1, lahat ng mga nag-perform sa Flip Top. Kasi habang hindi sila nasisira, kasi habang tumatagal yung taon, lalo lang silang sumisika. Kasi doon lang pinapakita na yung pangalan nila tumatagal ng tinetest ng panahon. Tuloy natin. Bye. Kaya hindi titulong pandakila. Tinutukoy ko pang rat-rat. Kapag sinabi kong si Bonifacio, ginamitan ko ng gat. Marshal na Bonifacio. Bonifacio. Gat. Gets nyo konteksto? Mababa lang ang ranggo. Fake tong supremo. Sa ating pagka-Bonifacio, kasaysayan ang patunay. Nagawa mong ipangalan. Nagawa kong isabuhay. Got fake to. Wow, ang galing nun. Ganda na kasi, very, wow. So, bibigay ko yung third round para kay Balakid. Kung 7 yung hurado, so, 7 rounds bigay kay Balakid. Ang dami lang kasi mga slip-ups ni Marshall, pero hindi rin ganun ka-effective yung mga ginawa niya Si Balakid talaga,
Hindi ko na kailangan i-explain pero naintindihan nyo naman. Tuloy natin guys. Gubat 8, Isabuhay 2019 battle, Balakid vs. Marshall, maging ice bomb beses para sa kanilang pareho. Kung pwede ko lang kayong turuan guys magawa ng verse eh. Kasi guys, ang daling magsuri kayo guys. Ang daling gumawa ng punchline. Sobrang dali guys. Ang kailangan lang talaga isipin ninyo, makinig kayo. Paano ginagawa yun guys. Kailangan lang talaga sa isang punchline. Man, kung pwede lang ipasa, kung pwede lang ituro lahat eh. Mag-search kayo guys, marami sa YouTube niyan paano ginagawa yung punchline. Napakadali lang nan guys. Tapos nasa sa inyo na kung paano nyo siya pagagandahin. Tuloy natin. Kasi pag alam nyo na yung formula guys, formula lang hanapin niyo. Paano ba gumawa ng effective na punchline? Hanapin nyo lang yung formula guys. Yun lang yun. Yes, tuloy natin. Kasi dito, marami akong kakilala dito guys. Rapper ang gagaling. Mga hindi naman sikat. Pero magagaling. High school pa lang mga bata dito. Gagaling na mag-rap. Almost lahat na mga makikita mo dito magaling mag-rap. Hindi lang dahil nga syempre parang sa kanila hobby lang yan. Tuloy natin. Advancing sa tournament, Balakid. 8-0, 7-0, magigay tayo lahat para kay Balakid. Shoutout kay Marshall. Ayun, collateral album, Balakid Calix, ang Santana. Siyempre, salamat sa pricing. Shoutout sa lahat. Yun lang yun. Hindi nga pala binuso si Balakid kasi mas epektibo at saka mas pasko yung mga deal niya. Tsaka may partner pumasok din. Si Marshall malakas din pero mas para sa akin all three rounds para kay Balakid. Binoto si Balakid. Busog sa person dapat. Balakid din yun. Joe, Lex, AMF third round. Ano magbasa po siya? Yo, fans. Bali, yung si Marshall, sobrang lakas ni Marshall. Mga round Balakid, all three rounds. Mas malakas. Sabi nyo lang agad, Balakid binuog nyo na explain kasi masisilipan pa kayo, in-explain nyo pa kung ano yung mga nakuha nyo. Sabi nyo na lang, eto binoto ko si kasi ganun. Yeah, isa lang. Sa tingin mas natin pa kasi Balakid, ganun. Ganun lang guys, putang explain nyo pa, man kayo, masisilip kayo, kaya may mga judges kasi na din nila mga sinasabi nila eh. Ganun pa man guys, bibigyan ko to ng 10, yung laban na to. Maganda yung laban na to. Sa tingin ko, pinakita ni Balakid kung ano yung parang ang sa tingin ko nagturo si Balakid dito eh. Magandang bagay yun kasi nadadigest natin ng maayos. Ganun pa man, maraming salamat sa nag-request at galingan ninyo. Huwag niyo kalimutan guys mag-subscribe, i-like, i-share ang video. Ganun pa man, maraming salamat guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo at higit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga man ng good vibe po. Ingat kayong lahat dyan. At labas na pala yung kanta ko na Peke. Sana mapanood ninyo. Lagay ko sa description yung personal na channel ko. Sana mapanood ninyo. Plan motive nga pala ng girl pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace.